Alright, today is Feb 29. Probably makikita nyo to ng March 1. And yeah, it's been 2 months ng taon. It's been 15 or 17% na ng buong year. And malapit na tayo matapos sa quarter 1. So March is January to March is quarter 1. So if you still don't work on your New Year's resolution or yung gusto mong gawin, then there's probably something wrong. So, yung topic natin for today is one reason kung bakit nagfe-fail yung mga tao. One lang. Isa lang yon. And most of you guys sabihin nyo pera, ganito. But to be honest, yung ansagot lang doon is wala silang focus. Sige, bigyan mo ako ng walang pera. Gawin mo ako walang pera. Like, alisin mo lahat ng wealth ko. Pero bigyan mo ng ultra focus. 'Di ba? Maunahan ko pa kahit sino dito eh. Kasi focus is the solution to it all. I've read 2 books regarding focus. Yung isa kalahati ko na Art of Focus, yun ngayon nasa bag ko, babasahin ko sa school mamaya. Yung una is Deep Work. And one thing na pinagkaparehan nila, sa Art of Focus, mas modern to. This is by Dan Koe. If you don't know Dan Koe, siya yung gumagawa ng mga graphics na may magandang captions. Kunwari, if you don't know your purpose, you will be assigned one, something like that. So, writer siya. And dun sa book nila, dalawa ni Cal Newport, which is yung Deep Work, same sila halos ang concept. Mas modern lang tong kay Dan Koe. And ang parehas nilang sinabi dun is, focus is the solution to it all. Whether sa goal mo, whether sa career mo, sa family mo, sa pera, sa lahat, sa trading, I don't care. If wala kang focus, hindi ka magsasucceed. That's it. Kasi if you put your attention into something, that's where your energy goes, diba? Attention goes where energy flows. Or energy flows where attention goes. So kung saan ka nakafocus, doon nagpupunta yung energy mo. So if you're focusing sa maraming bagay, then na-split yung energy mo, na-split yung focus mo. Diba? I've talked about attention, what do you call this? Whenever you do multitasking, hindi siya gumagana kasi meron ka pang attention residue na kung saan nakafocus ka pa dun sa isang ginagawa mong task. So, that's it. That's one reason. And Boss Ramen, paano naman mag-build ng focus? Ayun yung next question eh. Okay, alam na namin yung focus. Sige, kailangan namin ng focus. So, paano siya i-train? According to Dan Koe, you should train everything like a muscle. You should treat everything like a muscle. If you're a bodybuilder, paano mag-grow ng muscle? Train, kain, recover. The triangle, the pyramid. Train, nutrition, recovery. That's how you train muscle. If you're in jiu-jitsu, for example, kahapon nag-training ako jiu-jitsu. Paano ka lalakas sa jiu-jitsu? Train, recover, nutrition. That's it. Basic lang eh. Kailangan mag-train para mag-aral ng mga technicals sa trading. Siyempre, wala nang ganun nutrition doon. But of course, you need to be healthy kasi yung mental health mo kalaban mo doon. So, everything, treat it as a muscle. So, just like focus, just like our focus, or pwede mo siya i-train like muscle. So, paano natin i-train yung focus natin like muscle? Gawin mo lang kung paano ka nagtitrain ng progressive overload. 5 minutes pure focus, 4 sets. So, 5 minutes, tas 1 minute rest, or 2 minutes. Tas 4 sets. Gawin mo lang. That's 20 minutes. And then, do it again. Gawin mong 10 minutes naman, or 3 sets, di ba? Hanggang sa umabot ka na ng 45 minutes ng 5 sets, or at least 1 hour, 3 sets. I mean, that's 3 hours of deep work na sobrang lala na nun. Pero, I think, 25 minutes na Pomodoro, tapos 4 na Pomodoro. Solve ka na din eh. Pero for me, ang sabi ni Cal Newport sa book niya, 2 hours or 90 minutes of deep work is yung pinaka-optimal sa ibang, may mga strategy kasi sa deep work. Ang pinagkaiba ng dalawa, yung the art of focus is more on self-help talaga. Like, you will ask yourself, ito ba talaga yung gusto ko? Paano ba talaga ako mag-grow? Paano ako magiging best sa ginagawa ko? Sa deep work naman, more on technical. Ipapakain niya sa iyo yung mga strategies, sasabihin niya sa iyo lahat ng mga do's and don'ts, kung bakit ganito, bakit ganyan, anong psychology behind it, anong scientific reasoning, bakit ganon. So the art of focus, more on questioning siya.
Ayun yung sabi ng author, this book won't help you if you don't help yourself. So I want you guys to question everything na sinasabi niya. Kunwari may sinabi siyang research, i-questionin mo, tama ba yun? Since if you don't question things, ito yung natutunan ko sa first part ng book ni Danko. If you don't question things, you will conform sa society kung anong ginagawa nila. 'Di ba? You will live na kain, gising, pasok sa school, aral, laro, tulog, gising ulit. You know, hindi mo kina-question bakit yun yung ginagawa mo eh. Na ito ba yung normal? Danko doesn't like college eh. Kumbaga, most of entrepreneurs naman don't like school. Pero for me kasi, it's a gray area dito sa Philippines. Nasa third world country tayo eh. Unlike them, sige, mahirap nga buhay nila. But high school ka, pwede akong kumita ng $13 per hour or $20 per hour by just working sa fast food. Dito hindi pwede yun, guys. 500 pesos, kailangan graduate ka pa, men. So, don't get me started sa discarter diploma na yan. So, nagigets nyo, question everything. Bakit ka ba nag-aaral? Bakit ka ba nabuhay? How can you live a best life? Diba? Ayun yung isa sa best, hardest question na philosophical question na nakita ko dun sa The Art of Focus. Sabi yun, how can you live a best life? And ang main goal natin, if you guys are watching this, if you guys want focus, we need focus to have control sa buhay natin. It will surprise you how much control we truly have. Again, in Stoicism, we practice control. Yes, control our emotion, blah, blah, blah. But, we still don't have full control sa ginagawa natin. We still live while sleeping. Sobrang daming taong buhay ngayon na tulog. Hindi alam ginagawa nila. Hindi nila alam. Ako nga ngayon, nagda-drive ako while content. So, naka-automatic this driving, it's automatic na kasi it's habit na sa akin eh. That's why some people, pag nagda-drive, diba, kala nila para sila nagde-daydream pero nagde-drive sila. Kasi automatic na sa kanila. So, in this case, I'm not truly living this way. Pero, again, conscious ako kasi nagre-record ako. Pero nagigets nyo, we don't have that much control. So, ang main goal, ang end goal na sinabi dito ni Danko is, we need to have full control and full awareness and consciousness sa lahat ng ginagawa natin. For example, kaya tayo nagfo-focus kaya tayo nagpo-pure deep work. Para alam natin kung anong ginagawa natin. Kasi, eto sinabi naman to ni Cal Newport. Diba? We have a work ng 8 hours sa, company, school. Pero if technically, kung iisipin, yung 8 hours na yun, kaya yung tapusin ng 2 hours with just pure focus. Nagets nyo? Kumbaga merong kaya natin gawin yung isang bagay ng sobrang bilis if talaga magfo-focus lang tayo dun sa bagay na yun. Which is makes sense. Again, if you're watching this is easier than said than done eh. Ayun isa sa nagsabi sa community namin. Sabi niya, lahat ng mga advice ni, parang yung example niya yung mga advice ko. Yung mga advice ko cliche eh. Easier said than done eh. Nari pag-focus ng 1 hour, I dare you. 1 hour, magbasa kayo, record nyo sarili nyo. Most of you, I think 5 out of let's say 20 or 10 lang makakagawa nun. Ang taas pa nga ng 5, that's 50%, maybe 20% too. Yeah, hindi nga kayo makabasa ng libro ng 5 minutes straight eh, di ba? Because you lack focus. So that's number 1, train your focus like a muscle. Alisin mo yung do it progressive overload. Huwag kayo mag 1 hour agad. 5 minutes, 20 minutes muna. Hindi nyo pa kaya eh. Diba? Hindi naman ako biglang boom, 1 hour. Kaya ko magbasa ng straight. Hindi ganun. Okay. Number 2, one thing that you can do, of course, alamin mo muna yung gusto mo. I think dapat nga yun yung number 1 eh. Kasi if hindi mo alam yung gusto mo, then probably right now, you're assigned by the society. If you don't know your purpose is, you will be assigned one. If you don't know what you want, you will be assigned one. If you don't know what your goal is, the society will assign you one. Know your goal, alamin mo yung gusto mo. What do you think interests you? Kung ano yung nawawala ka sa flow or ng time. Kumbaga,
Pag ginagawa mo siya, nandun ka sa flow state na ang saya-saya mo, pure focus ka kahit ang boring ng ginagawa. For example, for me, isa yung content creation and trading. Kumbaga, pag nandun ako sa part na yon, and also pag gym, nawawala yung time, hindi ako naging conscious sa time kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. And I hope you guys find something rin na ganun. Kasi doon kayo magfo-focus eh. It's either cooking, ano pa, writing, reading if gusto nyo, di ba? Content creation. That's number 2. Find your goal and work towards it. So, isa pa, number 3, ang problem naman with people is you watch all this video. The problem with you guys sa self-improvement, you guys watch all these videos, you read all those books, pero wala kayong nare-retain na information. Why is that? Kasi you don't build something about it, or you build something, you don't build something around your information na nakuha mo. So nagiging brain fog lang siya, gulo lang siya sa utak mo na ang dami mo naka-store na knowledge, pero you don't do something about it. Why do you think I create these videos? Kasi gusto kong matuto. Kumbaga, in learning, there's a percentage of retention para ma-retain mo yung knowledge na inaral mo. I think 5% is reading, 10% is writing, I don't know, or hearing. And ang pinakamataas is, of course, taking it into action. Bago yon is to teaching it to others. So that's why I created this video, kasi para gusto ko maturo ko kung ano yung mga nababasa ko. In that way, natututo kayo, natututo din ako. So, that's number 3. Build something about your knowledge. It's either, for example, nagbasa ka ng Atomic Habits. Parang nonsense naman yun pag binasa mo. Tas, maganda na habits ko. Tas, di mo gagalawan, di ba? Create a project about it. Gawa ka ng 75 hard or 90 days challenge, transformation, I don't care. Or pag nabasa mo yung Secrets of the Millionaire Mind, there's a 30 days or 7 days challenge doon na bawal ka mag-negative thoughts. Or The Strangest Secret, meron doon 30 days challenge na kailangan alamin mo yung goal mo and work towards it without complaining. Meron din 90 days challenge, 1 million challenge si Venny Flores, na kung saan you need to make money, certain amount of money within 90 days. Hindi naman kailangan 1M. And sa video na to, I want you guys to read at least for 30 days straight. Regardless of time, 5 minutes kayo mag-start. 5 minutes yung starting natin. And then I want you guys to progress as you go longer sa 30 days na yun. And then go back here sa comment section. Boss Ramen, I did your reader na ako. Again, our plan is to be a reader, not to read fast. Kasi reading is a marathon, or hindi naman pabilisan. You need to read para maintindihan mo. Diba? You don't need to read fast to be better. Diba? You don't need to read more books to be better. You need to read better to be better. Yes mo. Kailangan mo magbasa ng maayos. Intindihin mo, mag-reflect ka, i-take into action mo, then ulitin mo. Repeat. Journal ka. Ano ba yung natutunan ko sa book na to, blah blah blah. For example, sa The Disciplined Trader, after I read that, grabe yung mindset shift ko regarding trading. Trading is very hard. And iba yung psychology. If you guys want to read about trading, ayun yung basahin nyo. Trading is The Disciplined Trader. Meron sa ebooks natin. Lagay ko sa bio. Lagay ko sa descriptions. Anyway, that's 3 things. Find your goal. Train your focus like a muscle, and build something about your knowledge. So that's the only 3 things muna na sabihin ko. Di ko na ma-retain yung iba, pero yun lang naman yung mostly tinag-uusapan. Kasi meron dito sinabi si Danko na di ko makalimutan is mastery over misery. Diba? Find something, master it, kaysa mag-aral ka ng sobrang dami tapos maging misery ka. Kasi wala ka man lang minaster na isang bagay. 'Di ba? For me, I've trading, simula nag-trade ako 2021. Simula 2021 rin, nagka-create ako ng content. So, dalawa na yung inaaral ko na until now, inaaral ko pa din since mastering something is a constant studying.
If it's either programming ka, jiu-jitsu coach ka, mag-aaral ka ba din and still mastering your craft. So yeah, that's it for today. I hope you learn something and yeah, focus. Yun lang yung kulang sa lahat. Ayun lang yung secret recipe. Huwag na kayo makinig sa iba. Alamin mo yung gusto mo, mag-focus ka about it, and you will be fine. Anyways, see you guys next video. Comment down below if you like this video. Subscribe. I don't know, yung mga sinasabi ng mga YouTuber. Love y'all. Peace. Bye-bye.